Tatlong leader ang naiulat na napatay habang binomba ng US ang mga underground missile sites gamit ang bunker busters sa Strait of Hormuz. Sa isang iglap, natamaan ang mga target sa ilalim ng lupa at halos tumigil ang galaw ng oil shipping sa buong mundo. Kasabay nito, nagsimula ang gantihan ng missiles at lalong uminit ang sitwasyon sa Middle East. Pero ang tanong, hanggang saan aabot ang escalation na ito? Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa Strait of Hormuz, dumating ang isang development na agad nagbago sa takbo ng sitwasyon. Sa loob ng ilang oras, kinumpirma ng US Central Command na nagsagawa ang United States ng airstrike laban sa mga target sa Iranian coastline. Hindi ito simpleng operasyon. Ayon sa kanilang pahayag, gumamit ang US ng multiple 5,000-pound deep penetrator munitions laban sa mga tinatawag nilang hardened missile sites. Ang mga target na ito ay hindi ordinaryong military positions. Ito ay mga lokasyon na matagal nang pinaghihinalaan na pinanggagalingan ng anti-ship cruise missiles. Mga sandatang kayang umatake sa mga barko na dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa mga nakaraang araw, bago ang strike, kapansin-pansin na ang pagbaba ng galaw ng shipping sa lugar. Mula sa normal na dami ng mga barko kada araw, unti-unti itong nabawasan. Hindi dahil walang demand sa langis, kundi dahil sa tumataas na panganib. May mga ulat ng drones, mines, at iba pang banta sa dagat. Pero ang pinaka-inaalalang faktor ay ang posibilidad na tamaan ng missiles ang mga oil tanker. Dito pumasok ang desisyon ng US na kumilos. Ang target nila ay malinaw. Tanggalin ang kakayahan ng Iran na umatake sa mga barko. Hindi lang para sa military advantage, kundi para sa mas malaking epekto sa global economy. Dahil kapag tuluyang napigil ang daloy ng langis sa Strait of Hormuz, hindi lang isang bansa ang maapektuhan, kundi ang buong mundo. Ang oras ng pag-atake ay hindi agad inilabas ng detalyado, pero ayon sa timeline ng mga ulat, nangyari ito sa loob ng isang operational window na mabilis at planado. Walang mahabang babala, walang public build-up, isang direktang strike na agad ipinatupad. At may isang mahalagang detalye na nagpakita kung gaano kaseryoso ang operasyon na ito. Hindi gumamit ang US ng karaniwang bomba. Sa halip, pinili nila ang isang mas advanced at mas espesyalisadong sandata. Isang uri ng bomba na hindi basta sumasabog sa ibabaw, kundi idinisenyo para tumagos muna sa lupa at sirain ang target mula sa loob. Ito ang unang senyales na ang conflict ay papasok na sa mas malalim na level. Hindi na lang surface targets ang tinatamaan, kundi pati ang mga nakatago sa ilalim ng lupa. At dito magsisimula ang mas kritikal na bahagi ng kwento, kung anong klaseng bomba ang ginamit at bakit ngayon lang ito inilabas sa actual combat. Ang sandatang ginamit sa operasyon ay ang GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Ito ay isang 5,000-pound class bunker buster na dinisenyo para sa isang specific na problema, kung paano sisirain ang mga target na hindi naabot ng ordinaryong bomba. Sa mga nakaraang taon, maraming bansa, kabilang ang Iran, ang nag-adjust ng kanilang military strategy. Hindi na nila inilalagay ang critical assets sa open areas. Sa halip, inililipat nila ito sa ilalim ng lupa, kadalasan sa loob ng bundok o sa ilalim ng makakapal na concrete structures. Dito nagkaroon ng limitasyon ang mga traditional bombs. Kapag ang bomba ay sumabog sa ibabaw, ang epekto nito ay kadalasang nasa labas lang. Kahit malakas ang explosion, hindi nito agad na aabot ang mga system na nakatago sa ilalim ng lupa. Dahil dito, dinevelop ang GBU-72. Ang pangunahing design nito ay hindi nakatuon sa laki ng explosion, kundi sa kakayahan nitong tumagos. Mayroon itong matibay na steel casing na kayang mag-survive sa impact. Kapag bumagsak ito, hindi ito agad sumasabog. Sa halip, tuloy-tuloy itong bumababa sa lupa o concrete. Habang bumababa, ginagamit nito ang guidance system na kombinasyon ng GPS at inertial navigation para manatiling tama ang trajectory hanggang sa target point. May kasama ring itong tinatawag na smart fuse. Ang fuse na ito ang nagkokontrol kung kailan magaganap ang detonation.
Hindi ito nakaset sa fixed timer lang. Sa halip, kaya nitong mag-adjust depende sa environment na tinatahak ng bomba. Kapag na-detect nito na nasa loob na ito ng target structure, doon pa lang ito sasabog. Ang resulta ay concentrated damage sa loob mismo ng bunker. Ang ganitong klaseng sandata ang kailangan para sa mga target na tulad ng mga missile sites na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga ulat, ito ang unang pagkakataon na ginamit ang GBU-72 sa isang aktwal na combat operation. Bago ito, ang ginagamit ng US para sa ganitong klase ng target ay ang mas lumang GBU-28 na dinevelop pa noong early 1990s. Mayroon ding mas malakas na bomba, ang 30,000-pound Massive Ordnance Penetrator. Pero limitado ang paggamit nito dahil iilan lang ang aircraft na kayang magdala nito. Ang GBU-72 ay nasa gitna ng dalawang ito. Mas malakas kaysa sa standard bunker busters, pero mas flexible gamitin kumpara sa mas malalaking bomba. Dahil dito, mas maraming aircraft ang pwedeng gumamit nito at mas madaling i-deploy sa actual operations. Sa puntong ito, malinaw na ang paggamit ng ganitong klase ng bomba ay hindi basta upgrade lang sa firepower. Ito ay pagbabago sa paraan ng pag-target. Mula sa pag-atake sa ibabaw, lumipat ang focus sa mga system na nakatago at protektado. At dahil dito, ang susunod na tanong ay hindi na kung anong bomba ang ginamit, kundi kung saan eksaktong tumama ang mga ito at ano ang epekto sa ground level. Ang mga target ng operasyon ay nakaposisyon sa Iranian coastline malapit sa Strait of Hormuz. Hindi ito iisang lokasyon lang. Ayon sa assessment, ang tinamaan ay bahagi ng isang mas malawak na coastal defense network na ginagamit para mag-deploy ng anti-ship cruise missiles. Ang mga sistem na ito ay nakatago sa ilalim ng lupa at kadalasang konektado sa mga tunnel at reinforced structures. Ang ilan ay nakaposisyon sa gilid ng bundok, habang ang iba naman ay nasa loob ng coastal terrain na mahirap pasukin. Bago isinagawa ang strike, tinukoy muna ang eksaktong lokasyon ng mga target. Gumamit ng kombinasyon ng satellite surveillance, intelligence reports at tracking data. Layunin ng prosesong ito na matiyak na ang mga tatamaan ay actual na operational missile sites at hindi decoy o empty structures. Pagkatapos makumpirma ang mga target, inihanda ang mga aircraft na gagamitin sa operasyon. Batay sa mga available na impormasyon, posibleng ginamit ang dalawang klase ng aircraft, ang F-15E Strike Eagle na kayang magdala ng precision-guided munitions at ang B-1B Lancer Bomber na may mas mataas na payload capacity. Ang F-15E ay kadalasang ginagamit para sa precision strike sa specific targets, habang ang B-1B ay kayang magdala ng mas maraming bomba sa iisang mission. May mga flight tracking data na nagpapakita ng paggalaw ng B-1B bombers mula sa base sa United Kingdom, dumaan sa Mediterranean at tumuloy sa operational area bago bumalik matapos ang mission. Habang ang mga ganitong aircraft ay nasa ere, suportado ang operasyon ng aerial refueling gamit ang tanker aircraft na nagbibigay ng kakayahang mag-operate sa mas mahabang distansya. Sa mismong execution phase, ang strike ay isinagawa sa loob ng maikling oras. Walang extended engagement. Ang objective ay mabilis na pag-deliver ng munitions sa pre-identified targets. Pag-release ng mga bomba, ang trajectory ay nakaprogram para direktang tumama sa mga underground structures. Dahil sa precision guidance, minimal ang deviation ng mga ito kahit sa long-range deployment. Pag-impact, nagsimula ang penetration phase. Ang bawat bomba ay dumadaan sa lupa at reinforced layers bago umabot sa target depth. Pagkatapos nito, naganap ang detonation sa loob mismo ng mga structure. Ang ganitong klaseng strike ay hindi nakikita agad ang epekto sa surface. Pero sa loob ng mga bunker, doon nangyari ang pangunahing damage. Ang layunin ng buong operasyon ay hindi lang tamaan ang isang site, kundi bawasan ang kabuuang kakayahan ng Iran na gamitin ang kanilang coastal missile systems. At sa puntong ito, ang susunod na usapin ay kung gaano kalaki ang epekto nito at kung sapat ba ito para baguhin ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Pagkatapos maisagawa ang strike, nagsimula ang mas mahalagang bahagi, ang pag-alam kung ano talaga ang naging epekto nito. Sa loob ng mga tinamaan na lokasyon, ang target ay hindi lang basta istruktura, kundi ang mismong kakayahan
ng mga missile system na gumana. Dahil ang mga bomba ay sumabog sa loob ng bunker, ang damage ay nangyari sa mga critical na bahagi tulad ng launch mechanisms, control rooms, at storage areas ng mga missile. Sa ganitong klaseng operasyon, hindi kailangan na gumuho ang buong facility para masabing successful ang strike. Kapag nasira ang mga key components sa loob, kahit buo pa ang panlabas na bahagi, hindi na agad magagamit ang system. Ibig sabihin, kahit walang malalaking crater o visible na destruction sa ibabaw, posibleng hindi na operational ang mga site na tinamaan. Pero sa labas, iba ang itsura ng sitwasyon. Hindi agad nakita ang malawakang pagkasira sa surface. Walang malinaw na indikasyon na nagkaroon ng total destruction sa buong area. Ito ang dahilan kung bakit mas mahirap i-assess ang epekto ng ganitong uri ng strike kumpara sa conventional bombing. Habang nangyayari ang assessment, nanatiling tense ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Hindi agad bumalik ang tiwala ng mga shipping companies. Kahit may mga ulat na tinamaan ang ilang missile sites, nanatili ang pangamba na may natitira pang ibang systems na pwedeng gamitin. Patuloy pa ring mabagal ang galaw ng mga barko. May ilan na dumadaan, pero karamihan ay naghihintay muna ng mas malinaw na signal kung ligtas na ba ang ruta. Dagdag pa dito, hindi lang missiles ang banta sa lugar. Nariyan pa rin ang posibilidad ng drones, naval mines at mobile launch systems na hindi nakapix sa isang lokasyon. Kahit mabawasan ang mga underground sites, hindi ibig sabihin na wala ng kakayahan ang Iran na umatake. Sa economic side, ramdam na ang epekto. Ang pagbagal ng shipping ay nagdulot ng pressure sa global oil supply. Habang tumataas ang risk, tumataas din ang presyo. Kasabay nito, tumaas ang insurance costs ng mga barko na papasok sa area, kaya lalo pang nabawasan ang gustong mag-transit. Sa kabuuan, malinaw na ang strike ay may epekto, pero hindi ito sapat para agad baguhin ang sitwasyon. Hindi pa ito ang turning point. Sa halip, ito ay isang hakbang pa lang sa mas malawak na operasyon. At habang sinusubukan ng US na bawasan ang kakayahan ng Iran sa dagat, nagsisimula namang lumabas ang mga balita tungkol sa reaksyon ng Iran. Hindi lang sa military response, kundi pati sa nangyayari sa loob ng kanilang pamahalaan. Habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa epekto ng strike, may lumabas na panibagong development na mas lalong nagpainit sa sitwasyon. Sunod-sunod na ulat ang lumabas tungkol sa pagkamatay ng ilang matataas na opisyal ng Iran sa loob ng maikling panahon. Ayon sa mga report, 3 mahalagang leader ang namatay. Kabilang dito ang isang intelligence official na may papel sa paghawak ng security operations, isang opisyal na konektado sa national security decision making, at isang commander na may kontrol sa isang malaking militia force sa loob ng bansa. Ang mga pagkamatay na ito ay sinasabing nangyari sa magkakahiwalay na strike at ang ilan ay tinarget habang nasa loob ng mga secure na lokasyon. May mga ulat na nagsasabing ang isa sa kanila ay tinamaan habang nasa isang convoy, habang ang isa naman ay namatay sa loob ng isang building na ginagamitan ng security meeting. Dahil dito, lumabas ang interpretasyon na hindi lang infrastructure ang target ng mga operasyon. May indikasyon na pati mga high-level individuals ay kabilang sa mga tinututukan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga detalyang ito ay galing sa iba't ibang ulat at hindi lahat ay kumpirmado ng independent sources. May mga bahagi ng impormasyon na hindi pa malinaw at may posibilidad na may exaggeration o incomplete reporting. Sa kabila nito, ang epekto ng mga ulat ay agad naramdaman. Sa loob ng Iran, nagkaroon ng malakas na reaksyon. Lumabas ang mga tao sa lansangan, nagkaroon ng mga pagtitipon, at isinagawa ang mga funeral para sa mga namatay na leader. Ang mga kabaong ay binalutan ng bandila ng Iran at ipinakita ito sa publiko bilang bahagi ng pagluluksa. Hindi lang ito simpleng pag-alala, ginamit din ito bilang pagpapakita na patuloy ang suporta sa pamahalaan sa kabila ng mga pangyayari. Sa parehong panahon, naglabas ng pahayag ang mga opisyal ng Iran. Ayon sa kanila, nananatiling buo ang kanilang sistema at hindi ito nakadepende sa iisang tao. Ipinunto nila na kahit mawalan ng ilang leader, tuloy pa rin ang operasyon ng gobyerno at military. Ang mensahe ay malinaw, hindi sila umatras at hindi rin sila nagpapakita ng senyales ng paghina. Sa puntong ito, nagiging mas malinaw na ang nangyayari ay hindi lang simpleng palitan ng atake.
Kasama na dito ang pressure sa leadership at decision-making structure ng bansa. At dahil dito, ang susunod na hakbang ng Iran ay inaasahang hindi lang limitado sa mga pahayag. May posibilidad na ito ay sasagot sa mas konkretong paraan. Hindi nagtagal matapos lumabas ang mga ulat, nagsimulang makita ang konkretong tugon mula sa Iran. Sa loob ng parehong panahon, may mga na-detect na missile launches at drone activity na nagmumula sa kanilang teritoryo. Ang direksyon ng mga ito ay patungo sa Israel at sa ilang lokasyon sa Gulf na may koneksyon sa presensya ng US. Hindi ito isolated na pag-atake. Sunod-sunod ang pagpapakawala ng mga projectile na nagpapakita na ito ay bahagi ng isang coordinated response, hindi simpleng simbolikong aksyon. Sa ilang lugar na tinamaan, may mga ulat ng pinsala sa infrastructure at may nadamay na sibilyan. Ang mga pangyayaring ito ay agad na nagdagdag ng pressure sa sitwasyon, lalo na sa mga bansang nasa paligid ng Gulf na hindi direktang bahagi ng labanan pero naaapektuhan ng mga strike. Kasabay nito, mas naging komplikado ang diplomatic situation. Ang mga bansang may economic at energy interests sa rehiyon ay napilitang mag-monitor ng mas mabuti sa mga galaw sa Strait of Hormuz. Hindi lang ito usapin ng seguridad, kundi pati ng stability, ng supply, ng langis at gas. Habang nangyayari ang mga pag-atake, naglabas din ng panibagong pahayag ang Iran. Inulit nila ang kanilang posisyon na hindi sila aatras at ipagpapatuloy nila ang kanilang depensa. Ang paggamit ng salitang paghihiganti ay hindi lang retorika. Ito ay malinaw na indikasyon na ang mga susunod na hakbang ay magiging mas agresibo. Sa loob ng bansa, nagpatuloy ang mga pagtitipon ng publiko. Ang mga funeral at paglabas ng mga tao sa lansangan ay naging bahagi ng pagpapakita ng pagkakaisa. Sa ganitong sitwasyon, ang internal support ay mahalaga para sa pagpapatuloy ng anumang military response. Habang tumataas ang intensity ng mga pag-atake mula sa magkabilang panig, mas nagiging malinaw na ang conflict ay hindi na lang tungkol sa isang operasyon o isang target. Ito ay nagiging tuloy-tuloy na palitan ng aksyon at reaksyon. At sa ganitong pattern, bawat hakbang ng isang side ay sinusundan agad ng mas matinding sagot mula sa kabila. Sa puntong ito, ang direksyon ng sitwasyon ay hindi na pababa. Unti-unti itong umaakyat sa mas mataas na level ng escalation, kung saan mas malaki na ang saklaw ng epekto, hindi lang sa military, kundi pati sa mga civilian at sa global situation. At habang nagpapatuloy ang ganitong cycle, ang susunod na tanong ay hindi na kung may susunod pang atake, kundi kung gaano kalaki at gaano kalawak ang magiging susunod na hakbang. Habang tuloy-tuloy ang palitan ng aksyon sa rehiyon, nagsimula nang maramdaman ang epekto nito sa labas ng mismong battlefield. Unang naapektuhan ang galaw ng energy supply dahil sa patuloy na tensyon sa Strait of Hormuz, na natiling limitado ang pagdaan ng mga oil tanker. Kahit may mga strike na isinagawa para bawasan ang banta, hindi pa rin sapat iyon para ibalik ang kumpiyansa ng mga shipping companies. Mas pinili ng karamihan na maghintay kaysa pumasok sa isang lugar na may mataas na risk. Dahil dito, nagkaroon ng pressure sa global oil market. Habang bumababa ang supply na dumadaan sa strait, tumataas ang presyo ng langis. Hindi ito agad ramdam sa lahat ng bansa sa parehong paraan. Pero unti-unti itong nakakaapekto sa fuel costs, transport expenses at iba pang bahagi ng ekonomiya. Kasabay nito, tumaas din ang war risk insurance para sa mga barko. Ibig sabihin, kahit gustuhin ng ibang kumpanya na magpatuloy sa biyahe, mas mahal na ngayon ang pagpasok sa rehiyon. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling mabagal ang movement ng shipping. Sa side ng mga bansang malapit sa Gulf, mas naging komplikado ang sitwasyon. Ang ilang lugar na hindi direktang bahagi ng conflict ay nadadamay dahil sa mga missile at drone activity. Kahit hindi sila pangunahing target, naapektuhan pa rin ang kanilang seguridad at economic stability. Dahil dito, mas naging aktibo ang monitoring ng iba't ibang bansa. Hindi lang military ang nakatutok sa sitwasyon, kundi pati ang mga economic at diplomatic sectors. May mga panawagan para sa de-escalation. Pero sa aktwal na nangyayari sa ground, patuloy pa rin ang palitan ng aksyon. Sa puntong ito, malinaw na ang conflict ay hindi na confined sa pagitan ng dalawang panig. Ang epekto nito ay lumalawak at mas maraming bansa ang indirectly naapektuhan.
Habang tumataas ang pressure sa global economy, mas nagiging critical ang bawat susunod na galaw ng bawat panig. At habang wala pang malinaw na paghinto sa mga operasyon, ang susunod na yugto ay posibleng magdala ng mas malaking pagbabago, hindi lang sa rehiyon, kundi sa buong mundo. Habang tumitindi ang epekto sa global level, nagsisimula ring mag-adjust ang mga susunod na galaw ng magkabilang panig. Sa side ng United States, malinaw na hindi natatapos sa isang strike ang operasyon. Ang paggamit ng bunker buster bombs ay indikasyon na nakatuon ang susunod na mga hakbang sa patuloy na pagtukoy at pag-target sa mga natitirang underground facilities. Hindi lahat ng missile systems ay nasa isang lugar. May mga natitira pang posibleng launch sites na hindi pa natatamaan, lalo na ang mga mobile platforms na kayang ilipat sa iba't ibang lokasyon. Dahil dito, mas nagiging tuloy-tuloy ang surveillance at intelligence gathering. Hindi lang ito isang beses na operasyon, kundi isang proseso ng paghahanap at pag-neutralize ng mga target sa paglipas ng oras. Sa kabilang panig, hindi rin nagpapakita ng senyales ng paghinto ang Iran. Sa halip, mas nagiging adaptive ang kanilang approach. Habang nababawasan ang ilang fixed sites, mas umaasa sila sa mga system na mahirap matukoy agad, tulad ng mobile launchers at decentralized operations. Ito ay nagpapahirap sa anumang pagtatangka na tuluyang alisin ang kanilang kakayahan. Kasabay nito, nananatiling aktibo ang kanilang military response. Ang pagpapakawala ng missiles at drones ay hindi lang tugon, kundi paraan din para ipakita na may kakayahan pa rin silang umatake kahit may pressure sa kanilang infrastructure. Sa ganitong sitwasyon, parehong panig ay nag-adjust sa galaw ng isa't isa. Hindi na ito simpleng laban ng lakas, mas nagiging laban ito ng impormasyon, timing at kakayahang mag-adapt sa pagbabago ng kondisyon sa field. Habang nagpapatuloy ang ganitong pattern, mas nagiging komplikado ang operasyon. Mas mahirap tukuyin kung kailan magkakaroon ng malinaw na advantage ang isang panig. At habang tumatagal, mas nagiging mataas ang posibilidad na lumawak pa ang saklaw ng conflict. Depende sa susunod na desisyon ng bawat panig.